Ni Secretary Manny Bonoan ng DPWH. Sir, maganda umaga po. Magandang umaga, Ed, at ating mga kasbaybay. Opo, kasama ko si Maricel Halili. Go, Maricel, please. Hi, Magandang good umaga morning, po sa Maricel. inyo, Good morning po, Secretary. good morning po. Opo, Good morning din Secretary. po, good morning, Oo. Master. Yes po. Sisimulan ko na po doon sa binisita po ninyo. Bago yung Batangas, doon muna tayo sa Quezon Road, Opo. sir. Kasi ito yung nabanggit ni Presidente na Opo. useless, meron daw patong na parang naging 75%. Ano po? Ano po ba talagang nangyari dito? Kasi balita ko po ang sinabi po ninyo, nung pa palang nakaraang administrasyon to ginawa? Kasi napapansin po, marami napansin na ating presidente nung pagpunta po niya doon sa Quezon Road. Napansin po niyo yung mga rock netting, mga rock netting, at napansin po ninyo din yung rock shed na ginagawa. So, ito mga sinasabi ko nga po, yung mga rock netting po yan, ito po yung nag-proliferate itong rock netting noong pang nakaraang administrasyon. Kaya nga po nung pagpasok po namin dito sa administrasyon na ito, pinatigil po namin yan. I issued a department order stopping all the implementation of rock netting unless these are technically evaluated and actually yung pong magkakaroon po ng masusing pag-aaral and it has to be approved and endorsed by the Bureau of Design sa central office po. Sa lahat po ng district and regional offices in the country. Ganun din po yung napansin po din namin noon, rin po nagsabi, pati po yung mga road safety devices na kung saan-saan sinalagay at in-stop din po namin yan, yung mga yan. So yung po napansin po ni Presidente yung mga rock netting po doon sa na sinasabi nga niya, na marami pong nasisira ng mga rock netting na nagagawa. And then yung rock shed po naman, gumuho po yung naguho na po yung approaches po niyan. So, sinasabi ko rin po nito na yung rock shed po niyan dates back to mga 2018 pa na-conceptualize yan at napunduhan po nung past administration. Ngayon lang po na isagawa. So, tinitingnan po namin lahat how did it happen, how procurement, etc. po nito. Ano po nangyari dito. So, Yes po. ito pong rock netting na sinasabi, wala po itong sinimulan under your administration? Meron naman po, pero pa isa-isa. This is actually, yung mga inapprovean po namin ng mga rock netting went through a very rigid technical evaluation na inapprovean po that was scrutinized and actually validated by the Bureau of Design ng departamento dito sa central office po. Because rock netting is actually an engineering intervention para sa mga slope protections din po. Kung tama po yung paglalagyan, tama ang paglalagay, at tama po yung materials na gagamitin. So, sir, nakausap nyo po ba yun pong sinundan ninyo na DPWH secretary kung sa kanila po pala nagsimula itong rock netting na palyado? Hindi po. Hindi po nakakausap po. Pero ano ang plano nating gawin dito, sir? Well, we'll just have to look into, kasi these are past, na po nito, tinitingnan na lang po namin na yung outcome, mga status po, yung mga nagawa po nagawa nung dati. At kung nandiyan dyan pa, yung pinapa-inventory po namin ngayon at mga rock netting na nagawa po last year ng other in the past administration po. Yung rock shed po, Secretary, pwede bang pakiklaro lang? Kasi ang sabi ng Presidente mismo, ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. Parang walang ginawa. Walang silang itinayo, wala silang nilagay na wall, wala silang nilagay na riprap, wala silang nilagay na slope protection. Ngayon, nakita naman yung erosion sa ilalim ng kalsada, ang haba ng kanyang sinasabi, but basically po, ang sinasabi niya rito, parang nagtapon tayo sa ilog ng pera. Yan po sinabi ng Presidente. Ayan din po nakita ko. Pinuntahan ko rin po kahapon yan. Nakita ko nga po na it is a little, po dito na yung dun sa ibaba ng rock shed naoka po at
it becomes dangerous actually for now to use it kung gagamitin ng traffic po. Kasi nakauka po dun sa ilalim ng rock shed, part of the rock shed po. Yung nga po, meron pong chance na gumuho na yan. Yun na nga po, unless meron ng immediate intervention po doon sa ibaba na gagawin. Opo. Pwede lang hong natin klaruhin po, Sek, kasi alam niyo na, sa mga panahong ito, ang dami hong kung ano-anong mga balita at informasyon. Nagpunta ho kayo kahapon doon. Ano po, at inyo mismo hong sinuri ulit, no, yung naturang proyekto. Matanong lang po, bakit po kayo hindi nakasama kay Presidente nung linggo na siya nagpunta ron mismo personal? Well, hindi naman po I think it's not a schedule na sinabi po sa amin pumunta. I think it was a holiday po kasi, and I think it was a side trip made by the President, and good enough, nakita naman po niya. Ito mga dito sa may Baguio at IH Cannon Road po. Okay, so hindi kayo naabisuhan na siya ay magsa-side trip doon. Opo, pero si Benji Magalong, Mayor Benji, naabisuhan kasi parang nag-advance siya doon. Sa kanyang pahayag na yon, kahapon, mayroon kayong statement daw na sinasabi nyo na hindi naman totally useless ito. Pwede ba natin klaruhin lang po, because some people are putting intrigue into this, no? Na, sorry po, no? Na hindi, iba sinasabi ni Presidente, iba sinasabi nyo, at hindi kayo nasama sa kanyang pagpunta doon. Hindi naman po yung I think tama yung sabi ng ating Presidente, that cannot be used actually by the general traffic now. Kasi nga precarious po yung yung situation ngayon doon, kinaoka po yung doon sa ilalim. Opo. Sa ilalim na ba? Sabi ko, ang nakita ko lang po kasi, the structure is there, but I think it's going to be very precarious if you open up to traffic. Kaya sinasabi nga nila, hindi ko magagamit unless na ng general traffic, unless something has to be done actually na i-reinforce po doon sa baba. Okay, opo. Sige, so sir, ano ba talaga? Yung bang program of work dito, yung rock shed lang, hindi kasama yung riprap sa ilalim na pinaka-base nito? Parang ganun po yun eh. Parang ganun po. Okay, so I'm having a full documentation po of that project. How did it start? Sino bang nag-decision na gagawin? Kasi I think hindi ho dito sa aming administrasyon na may decision po ito gagawin ito. And tinado-document ko lahat po how was it conceptualized, how was it decided, ano ang type of design, sino ang contractor, and all these things. So tinado-document ko ngayon. Opo. Sige, so Sec, fully paid na po ito. Bayad na po ang contractor dito at may warranty pa ho ba ito? I'm not sure, Ted. That's why I'm getting all the documents at this point in time. Opo. Sige, so sir, ang klaro po, ito ay pinondohan, sinimulan at supposed to be natapos during the Duterte administration. Well, ang pan ko nito, I think yung sinabi po sa akin dito that the detailed engineering design was done during the past administration. The initial funding was done during the past administration. It started actually with that allocation during the construction was started with that initial allocation. And partly it was continued on actually until completion po. Okay, sige. So maliban dito po sa portion na ito diyan sa camp na yan, meron pang ibang rock shed na dapat ay gagawin din. Well, I think this is the only one that was scheduled po to be undertaken along Cannon Road po. Opo. Yung pong 3K rock engineering na contractor niyan, sila din ba yung nag-rock netting doon? Hindi ko alam, Ted. I think kasi this dates back nung years back. I think in 2020, 2021, 2022, yung mga ganun. Opo. Sige, so sa claim ng Presidente na 75% overpriced yung rock netting,
Will you still investigate that? Considering po kaninyo na ito po'y sa panahon po ng panunungkulan ng dating administrasyon? Well, we just have to point out actually kung bakit naging ganun ang nangyari po. We just have to point out. Kasi yung mga rock netting that we are undertaking now, as I said, is actually went through a very rigid scrutiny at yung Yes, sir. engineering. Opo. Iba ngayon sa panunungkulan ninyo, kaninyo, masyadong rigid, hindi basta-basta, etc. Pero po, yung nagdaan, will you still look into that para po malaman talaga na nagkaroon ng overpricing? Well, probably it's not actually the main objective that we are trying to undertake at this point in time. We'll just say probably some data that we can look into actually. Opo. Sige. So ito ho nangyari diyan sa First District po ng Batangas. Ano ho ang masasabi niyo dito, Secretary? If he is doing it on his own, pandito, bahala siya sa buhay niya. I wish this kind of people actually na eto na naman tayo. These are people as attorneys na naman ang image of the department. So that's unfortunate that there are people like this na kung sa kanya lang po ang initiative on issue na panonood. And I think it does not have any place in the department, so to speak, kung pagkaganon po. I will not tolerate this kind of an attitude of anybody in the department po na asap na ganyan. Meron bang report sa inyo, ang regional director dito, sir? Sa pangyayaring ito, nagtanong-tanong ba kayo? Ano itong galaw na ito ng isang DE diyan sa Batangas? Oo nga po. I just, yung mga information lang po ang panito, I have not really spoken kasi it was, yesterday was holiday and today I have to get all the information po from the regional director and a complete account on what happened there. Opo, sige. So, and in the meantime, I'm going to issue the preventive suspension of that district engineer today po. Opo, ito bang si Abelardo Calalo matagal ng district engineer po? Siya lang po I think he's not a full-fledged district engineer. He is just an office OIC, officer in charge po in that district for the time being po. Hindi pa to nakakapasa ng DE examination? Hindi pa po. So OIC pa lang ito. Sino nag-appoint dito sa kanya, sir? Panahon niya ba ito, sir? I would not know kung I was the one who assigned yung assignment niya. I'm not sure po. Baka ako rin ang ng assignment niya. Okay, sige. So ngayon po na may opisina na, inyo pong aalamin na itong detalye. Yeah. Nasaan na ngayon si Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez, yung dalawang DE na tinanggal sa First District ng Bulacan? They are in floating status at the office of the regional director. Are they still in the country? I hope you don't mind me asking. As far as I know, they are still, of course, in the country po na Opo. Sige po. So, Sec, ngayong araw na itong aga ho ninyong umalis ng bahay po, meron bang hearing today? Pupuntahan kayo? Hindi naman hearing on anything, but actually an initial consultation and dialogue with regard to the proposed 2026 budget po sa House of Representatives po. Okay. Sige po. So meron po ngayong congressional, consultation para po sa inyong proposed budget. Ano po? Opo. Yes po. Okay, sige. So, Sec, but so far ho naman, sir, so far so good po kayo kay Presidente. I hope you don't mind me asking. Opo. Well, I think ako naman si Presidente that I continue to receive instructions that I have to continue lahat ng ginagawa namin dito. Yung mga other projects, flagship projects that are going to be implemented. I think there are many flagship projects that are online and under preparation, and we will be starting actually within the year. Malalaki po itong mga projects na hindi lang yung mga flood control but will continue yung investigations on the flood control projects that na sinabi nga ni Presidente. Kailangan at the earliest possible time dapat magkaroon tayo ng results
Opo. Sige, but sa ngayon po, sir, ano po ang order ninyo dito po sa lahat ng higit 5,000 ongoing flood control project? May mga report din po sa Mindanao ngayon, hindi tumalab yung mga napakalalaki pong flood control projects ngayon, binabaha din po sila doon. Well, I think kasi ang ko natin dito, I think we will just implement do yung some of the engineering interventions. Now, we're not saying that lahat na ginagawa namin dito will solve totally lahat ng flooding problems. Kasi engineering intervention is just part of the entire process po. Dapat it has to be, sabi nga ni Presidente, dapat holistic and integrated po lahat dapat na paggagawa kasi engineering, sabi nga na, is just part of it. So although it can dito makapaglagay ng immediate protection, but in the long run ganito na naman po yung pagka hindi natin tinignan ng other factors, environment, abuse, etc. And I think sooner or later babahaan na naman. Opo. Yung pong sinasabi na pagbibigay po ng poder sa mga district at saka regional offices sa threshold ng kontratang pwede nilang ipabid. Dati daw ho kasi 50 million sa district, 100 million sa regional. Pag ho, kapag po mas mataas na dyan, dadaan ka na sa national para mas mahigpit. Bakit daw po naging ganun na ang sitwasyon ngayon natin? Tinaas po yung threshold, kaya ngayon, ang lalaki din po ng halaga ng binibid sa district. And then usually nga po, iisa lang po yung halaga, 100 milyon sa china-chop-chop po yung mga proyekto. Ba't ganun daw nangyari po, Sec? Oh, well, kasi actually yung dating mga threshold na pandito, well, dates back a long time ago, the prices have increased actually over the years, no? Mas mahal, admittedly, mas mahal ngayon ang presyo ng mga materials, etc. lahat. So all the prices went up. So we have to adjust also yung yung threshold nila. At the same time, actually to expedite also the implementation of the project. Yun po ang pangunahing dahilan na ginawa namin na in-increase namin yung threshold po ng mga district at saka regional directors po. Okay, but sa dami po rin ng sa dami po ng projects all over the country, we're implementing almost about 8,000 to 9,000 projects one year. Oo, sige po. So, Sec, salamat sa inyo pong panahon. Paumanhin po. Kami po lagi nag-istorbo po sa inyo. Mas maganda ho kasi na mapakinggan po namin po ang inyo pong panig. May pahabol lang si Maricel. Okay. Sec, sorry, pahabol lang. Isa lang po. Kasi meron po ba tayong aasahan na changes doon po sa loob mismo ng DPWH? I wonder kasi po kahapon, nakausap po namin si former DPWH Secretary Singson. Meron po siyang nabanggit na doon sa loob mismo ng kagawaran, alam naman, tukoy naman kung sino yung medyo palyado na mga engineer at mga tauhan. So kinausap niya na at pinag-retire na agad yung mga sabit. Nasa 25% daw po agad yung pinagretiro nung panahon niya. Sa under this administration po ba, baka meron ding nauulinigan doon sa loob ng DPWH, usap-usapan kung sino yung mga dapat tutukan? We're consolidating all the documentations kasi lahat po naman ng natin dito, it has to be documented before we do a similar stance na kung sino-sino ang dapat natin ilipat o tanggalin. I think we have to give them due process naman po para ganun po. In the meantime, I think kasi I have also dispatched actually several yung mga validation teams to look into yung mga projects na sinabi namin natapos. I-validate po nila yung status of these projects all over the country po. So they're coming up with their reports within the week, siguro itong week na ito. And then they will examine everything po. Okay. And I think this could be a basis also for us to make some decisions. Okay. Sige po, kami po antabay dito po sa binabanggit yung mga desisyon na ito. Muli po, Sec, salamat sa panahon at mag-iingat po kayo sa inyo po mga lakad today.
Salamat po, Ed. Salamat po. Good morning po sa ating lahat. Secretary Manny Bonoan po ng DPWH.